Ang pagiging mapagpasalamat baw. Anong dapat ang ipagpasalamat ko ngayong araw tungkol sa aking buhay? Anong dapat kong ipagpasalamat ngayong araw tungkol sa aking buhay? Huminto ka sandali. Bago mo isipin ang mga kulang, isipin mo muna ang mga mayroon ka. Bago mo alalahanin ang mga problema, alalahanin mo muna ang mga biyayang madalas mong hindi napapansin. Ang pasasalamat ay hindi lamang simpleng pagsasabi ng salamat. Isa itong paraan ng pagtingin sa buhay. Isa itong desisyon na makita ang liwanag kahit may kadiliman. Kaya ang tanong ay, ano ang dapat mong ipagpasalamat ngayong araw tungkol sa iyong buhay? Una sa lahat, magpasalamat ka dahil may panibagong araw kang naranasan. Hindi lahat ng taon na tulog kagabi ay nagising ngayong umaga. Ngunit ikaw, binigyan ka pa ng panibagong pagkakataon. May isa ka na namang araw para magmahal, matuto, magpatawad, mangarap, at gumawa ng kabutihan. Ang araw na ito ay regalo. Hindi ito ipinangako sa kahit sino. Kaya ang bawat umaga ay isang paalala na may layunin pa ang buhay mo. Magpasalamat ka rin dahil humihinga ka pa. Napakasimple nito kaya madalas hindi na natin ito napapansin. Hindi natin iniisip ang bawat paghinga dahil kusa itong nangyayari. Ngunit kapag nawalan ng hininga ang isang tao, doon niya naunawaan kung gaano ito kahalaga. Ang bawat hininga ay patunay na may buhay. At habang may buhay, laging may pag-asa. Magpasalamat ka dahil may katawan kang naglilingkod sa iyo araw-araw. Maaring hindi ito perpekto. Maaring may iniinda kang sakit o may mga bahagi ng katawan na hindi na kasing lakas noon. Ngunit isipin mo ang lahat ng ginagawa ng katawan mo para sa iyo. Ang puso mo ay patuloy na tumitibok. Ang utak mo ay patuloy na nag-iisip. Ang mga mata mo ay nakakita ng kagandahan. Ang mga tainga mo ay nakakarinig ng musika, tawanan, at mga salitang nagbibigay inspirasyon. Ang mga kamay mo ay nakagagawa. Ang mga paa mo ay nakakapagdala sa iyo kung saan mo nais pumunta. Sa halip na punahin ang katawan mo, baka panahon ng pasalamatan ito. Magpasalamat ka rin dahil may mga taong naging bahagi ng iyong buhay. Oo, hindi lahat ng relasyon ay naging maganda. May mga taong nanakit, nang iwan, o nagpaluha sa iyo. Ngunit mayroon ding mga taong nagmahal, umalalay, nagturo, at naniwala sa iyo nung hindi ka pa naniniwala sa sarili mo. Ang bawat taong nakilala mo ay may iniwang aral. Ang iba ay naging pagpapala. Ang iba naman ay naging leksyon. Pareho silang mahalaga. Magpasalamat ka dahil natuto ka mula sa iyong mga pagkakamali. Lahat tayo ay nagkamali. May mga desisyong gusto sana nating baguhin. May mga salitang sana ay hindi natin nasabi. Ngunit kung wala ang mga pagkakamaling iyon, baka hindi tayo naging mas maingat, mas matatag, at mas mapagpakumbaba. Hindi ka na ang taong dati kang nagkamali. Ikaw ngayon ay taong natuto mula roon. Magpasalamat ka rin dahil nalampasan mo ang mga pagsubok na akala mo ay hindi mo kakayanin. Alalahanin mo ang mga araw na halos gusto mo nang sumuko, ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala, ang mga panahong iniisip mong wala ng pag-asa. Ngayon, narito ka pa rin. Maaring hindi pa perpekto ang lahat, ngunit malinaw na mas malakas ka ngayon kaysa noon. Ang mga pagsubok ay hindi lamang dumaan sa buhay mo. Hinubog ka rin nila. Magpasalamat ka dahil may kakayahan ka pang matuto. Sa bawat araw may bago kang natutuklasan. Hindi hadlang ang edad sa pagkatuto. Hanggat bukas ang isip mo, patuloy kang lalago. Ang pinakamagandang investment ay ang pag-unlad ng iyong sarili. Magpasalamat ka dahil may kakayahan kang pumili. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay, ngunit kontrolado mo kung paano ka tutugon. Maari mong piliing magalit o magpatawad. Maari mong piliing sumuko o magpatuloy. Maari mong piliing maging mapait o maging mapagpasalamat. Ang kalayaang pumili ay isa sa pinakamahalagang regalo ng buhay. Magpasalamat ka rin dahil may mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo. Isang tasa ng mainit na kape, isang masarap na pagkain, isang awitin, isang magandang aklat, isang tahimik na umaga, isang paglalakad, isang yakap, isang tawanan kasama ang pamilya o kaibigan. Hindi lahat ng kaligayahan ay mahal. Kadalasan, ang pinakamahalagang sandali ay libre. Magpasalamat ka dahil hindi pa tapos ang kuwento ng buhay mo. Maaring may mga pangarap kang hindi pa natutupad. May mga layunin kang hindi pa naabot. Ngunit ang katotohanang narito ka pa ay nangangahulugang may mga pahina pang isusulat. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pang magsimula muli. May pagkataon ka pang baguhin ang direksyon ng buhay mo. May pagkataon ka pang maging inspirasyon sa ibang tao. At higit sa lahat, magpasalamat ka dahil may kakayahan kang magmahal at mahalin. Ang pagmamahal ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay.
Hindi ang dami ng pera, hindi ang dami ng tagumpay, hindi ang dami ng ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang mga pusong iyong nahawakan at ang mga taong handang ngumiti kapag nakita ka. Ngayong araw, subukan mong baguhin ang isang simpleng ugali. Sa halip na simulan ang araw sa pag-iisip ng mga problema, simulan mo ito sa tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Maaring maliit lamang ang mga ito. Salamat dahil nagising ako. Salamat dahil may pagkain ako. Salamat dahil may taong nagmamahal sa akin. Unti-unti, mapapansin mong nagbabago ang pananaw mo. Hindi dahil nawala ang mga problema, kundi dahil nakita mong mas marami pa ring dahilan para ngumiti kaysa para mawala ng pag-asa. Ang pasasalamat ay hindi nangangahulugang perpekto na ang buhay. Nangangahulugan lamang ito na pinili mong makita ang kabutihan sa gitna ng mga hamon. At habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mong nagiging mas magaan ang iyong puso, mas malinaw ang iyong isip, at mas payapa ang iyong buhay. Kaya bago matapos ang araw na ito, itanong mo muli sa iyong sarili, ano ang pinakamahalagang biyayang natanggap ko ngayong araw? Kapag nasagot mo ang tanong na iyan ng tapat, malamang na matutuklasan mong mas pinagpala ka kaysa sa una mong inakala. At marahil, iyon ang pinakamagandang dahilan upang ngumiti, huminga ng malalim at buong pusong sabihin, maraming salamat sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataon at sa regalong tinatawag na buhay.